Samantala, updates sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga ating alamin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, Secretary. Sir, hingi po kami ng pinakahuling update po ninyo ng OCD hinggil sa search and rescue operations dito nga po sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sir Joshua, as of this morning, doon po sa 47 na mga biktima dito sa nangyaring pagguho nga po dito sa Angeles City. Meron pong reported po, meron na pong nailigtas dito na 26, and then meron pong 17 pa po na hinahanap. And then meron naman pong 3 na naiulat po na sa kasawiang palad po nga po hindi nakaligtas. This is again for verification po and validation nitong ating management of the dead and missing clusters. Ongoing din po yung isinasagawa pa ring search operations ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para nga po dito sa mga nawawala pa nating mga kababayan dito sa gumuhong gusali. Sir Juni, in relation to that, paano po yung ginagawang koordinasyon naman ngayon sa pagitan ng OCD, ng RDRMC3 at ang Angeles City DRMO upang mapabilis yung rescue operations para sa mga posibleng natrap pa na individuals? Asik Irene, dito po sa isasagawang operations, nagkaroon na nga po ng ugnayan ang iba't ibang mga ensya sa pamamagitan po ng pagbuo nitong ating Unified Command System. May iisa tayong IMD doon kung saan ang koordinasyon po ng iba't ibang mga response agencies natin ay nag-uusap-usap, may kanya-kanyang toka kung paano po ang gagawin dito sa isinasagawang operations natin. Meron din pong bukod dito sa itinatag na incident command system ay ongoing din po yung pag-coordinate natin doon sa mga pamilya ng mga biktima, ganoon din po doon sa mga ospital kung nasaan nandoon yung mga kababayan natin na rescue po. Sir Juni, linawin lang po natin, nabanggit niyo po, tama po, 47 victims. Out of 47, may 26 po na nasagip. 17 pa yung nawawala na hinahanap natin at 3 po yung nasawi. So, if we're doing the math, 46 po, may isa pa pong biktima? Yes po, meron pa pong isa na sa ngayon kino-confirm natin kung which category po ito masasama, but from the initial report that we got ay isa nga daw po ito sa nakuha doon, pero hindi pa natin as we speak hindi natin makumpirma kung kasama ito doon po sa nasawi or doon po sa nakaligtas. We're getting that information as we speak. Sir Joshua. Okay. Sir Juni, ano po yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ngayon ng mga rescuers sa operation? Lalo na't may mga live electrical wires po at iba pang panganib sa lugar. May mga nakita po tayong video na minamano-mano nga yung pagtatanggal ng mga debris. Tama, Sir Joshua. Ang challenge dito sa nangyari po hindi po makagamit ng mga heavy equipment dahil nga po yung pagguho marami pa itong mga scaffolding at saka yung mga safety nets, yung mga screens, and then just imagine po a 9-story building na bumagsak na parang kung titingnan mo parang 2 story na lang ang taas niya. So napaka-sensitive po, maari kasing gumuho ulit kapag ginamitan ng mga heavy equipment, kaya mano-mano po ang ginagawang search and rescue operations, Bukod kasi sa tinitingnan natin na hindi mapahamak yung mga nandoon na na-trap, ay ganun din po yung kaligtasan ng ating mga responders na nandoon. Yes, Sir Juni, napaka-critical yung gantong operation, yung rescue and retrieval operations. Paano po natin tinitiyak yung kaligtasan ng ating mga personnel na involved? Tama ka, Secretary, as we mentioned, kaligtasan ng mga responders natin na nandoon bukod dun sa kaligtasan syempre ng mga biktima. Unang-una po syempre, trained itong mga nandoon for incident command system at saka yung mga safety measures, kasi unang-una syempre kaligtasan din po ng mga responders natin. Meron din pong isinasagawa ng mga safety briefing bago isagawa itong mga search and rescue operations. Bukod
dun sa year in year out syempre ng mga pagsasanay nitong ating mga responders po, ano. And then ganun din po, ano, hindi lang itong mga responders kundi pati na rin ASEC Irene syempre yung mga ibang mga nandoroon din, ano, yung mga pinapayagang pumasok, no, yung mga kasamahan natin sa media, yung pag-cordon off kung hanggang saan lang, and then yung atin naman pong may mga residente rin po kasing nandun, ano, kung hanggang saan lang sila pwedeng pumasok. So napakahalaga po talaga na pangalagaan, no, yung kaligtasan ng bawat isa doon ngayon sa isinasagawa ng search and rescue operations. Okay. Sir Juni, sa paunang impormasyon po na meron po kayo, meron na po ba kayong indikasyon kung ano yung posibleng nakikita natin dahilan sa pagguho nitong siyam na palapag na gusali na under construction? Sa ngayon, Sir Joshua, no, ongoing yung isinasagawang investigasyon, no, ng iba't ibang ahensya. Nanguna dyan, syempre, yung local government units, ganun din yung DPWH, at saka yung iba pa pong mga ahensya para nga alamin yung mga kung ano po ang naging sanhi, no, nung pagguho na ito. But initially, no, ang tinitingnan kasi wala namang kinalaman sa panahon, no. So if that's the case, no, ang isang tinitingnan po na anggulo, but again, this is initial na mga impormasyon, no. Of course, dahil integrated po nung gusali, no. So the workmanship, of course, the materials at saka yung disenyo po, no. Kung ito nga po ay nasunod pagdating dito sa pagtatayo nitong gusali na ito. Yes, Sir Juni, ang Department of Social Welfare and Development may ipinoprovide na assistance para sa mga naapektuhan. Meron din po bang inihahanda ang OCD at iba pang ahensya ng ating pamahalaan para dun sa mga nasugatan, yung mga nailigtas, at yung mga pamilya ng mga nasawing individual? Tama, ASEC Irene, no, kasama ng DSWD, of course, no, dun sa inyong mga family food packs, no. Ganoon din po yung mga iba't ibang response clusters natin, ano, in terms of yung pangangailangan po sa medical, no, yung ating mga kababayang naapektuhan nito, yun din po mga gamot at saka yung pangangailangan nilang medical. And then yung OCD naman po, kami po ay tuloy-tuloy sa pag-coordinate, no, sa iba't ibang mga ahensya at kung ano yung mga kakailanganing equipment para dito sa isinasagawang rescue operation. So we coordinate for that. So nakaantabay po ang OCD, no. In fact, mamayang hapon po yung aming babalik ulit doon, yung aming team from the central office, no, together with our regional offices na nandun din po nakatutok. So iba't iba pong mga pakangailanganin, no, for logistics, and then kung ano man po na mga iba pa po nakakailangan from the other response clusters. Okay. Sir Judy, ito pong, balikan ko po yung sa datos po. Sa 17 missing po, nakumpirma po ito sa mga kaanak na sila po ay naroon doon sa gumuhong gusali. At ano-ano po yung mga klasifikasyon po ito? Ito po yung mga nagtatrabaho dahil under construction nga po itong building? Ang initial po na nakuha mga datos na ito ay coming from the foreman nung construction. So karamihan po dito ay mga construction workers. Pero meron din po kasing like we got that information, no, na yung katabing gusali ay naapektuhan din po, ano. Pero karamihan po dito sa 17 nawawala, as we get that information, ay galing naman po sa mga kaanak ng mga construction workers, no, na nandoon sa construction na yun. But again, Sir Joshua, no, these are initial information, ano, na tuloy-tuloy yung pagberipika at saka yun nga po, para makuha natin yung eksaktong datos dito at saka yung mga kung ilan pa po ang nandun sa gumuhong gusali. Yes, Sir Juni, batay dito sa insidenteng tulad nito, ano, na nangyari nga sa Angeles City, alam natin na ang maaksidente maaring mangyari anytime, anywhere. Ano po ba yung mga plano natin? Are we looking at strengthening yung ating monitoring at yung disaster preparedness measures para sa mga construction sites sa ating bansa? Tama, ASEC Irene, no, para nga maiwasan itong ganitong klaseng sakuna, no. Syempre yung monitoring, no, tuloy-tuloy yung ginagawa natin doon at saka yung strengthening o pagpapalakas, no, sama-sama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo't dito sa mga ganitong klaseng insidente po, no, napakahalaga ay yung tingnan talaga natin yung tamang implementasyon ng National Building Code of the Philippines. Ito pong kaakibat nito, no, na Structural Code of the Philippines, kung susunod ba ito ng maayos, no, at saka napapaigting po, no, yung monitoring para dito sa mga ganitong klaseng insidente, no, lalo pa po na
Katulad nito po, syempre buhay ng ating mga kababayan ang ating pangalagaan at lalo po na direktiba sa atin ng ating Pangulo na pangalagaan po talaga yung kapakanan at sa kaligtasan po ng ating mga kababayan. Okay. And Sir Juni, ito po follow-up question. May kukonsidera po ba na, o kasama po ba sa gagawing investigasyon, yung mga materyales na ginamit doon sa gusali? Dahil nabanggit niyo po na wala namang kinalaman sa panahon at wala rin po yatang datos na may pagyanig o paglindol sa lugar. Maaari po ba may konsidera na imbestigahan din yung mga materyales na ginamit doon sa gusali na under construction? Sir Joshua, kung susundin kasi natin at titingnan yung mga parameters or aspects na dapat sinusunod talaga doon sa National Building Code at sa Structural Code of the Philippines, tatlong aspeto po. Una-una, siyempre yung disenyo, and then pangalawa yung materials, at yung pangatlo po ay yung pagkakagawa. So the workmanship. So itong tatlo pong aspetong ito ang tinitingnan kapag mga estrukturang ganito po ang iniimbestigahan. Alright. On that note, mensahe nyo na lang po sa publiko, lalo na po sa mga pamilya ng mga manggagawang posible na iipit pa po sa ilalim ng gumuhong gusali. Sir Joshua, doon sa mga kababayan po natin, sa mga kaanak po ng mga nabiktima dito sa Gumuhong Gusali, kami po ay nakikidamay po sa inyo dito sa mahirap po na sitwasyon. Rest assured po na yung mga ahensya ng pamahalaan, ng OCD, ang DSWD, at saka ang local government units, at saka iba't iba pa pong mga response agencies ay nakahanda po na tumulong dito. Sinasagawa ang search, rescue, and operations po para sana po ay makuha pa natin na ligtas po yung inyong mga kaanak. Ito rin po kasi ang direktiba sa atin ng Pangulo na talagang pangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Doon naman po sa ating mga kababayan na pag-uusapan kasi yung implementasyon ng National Building Code at saka ng Structural Code. Ang paalala po lagi sa atin dito ng ating pong NDRIMC Chairperson si Secretary Teodoro at ng aming pong Administrator sa OCD, si Undersecretary Cabreros. Unang-unang po, napakahalaga na sundin natin itong nakasaad sa National Building Code of the Philippines at ang kaakibat nitong Structural Code of the Philippines. Ulitin ko po yung tatlong aspeto na dapat sundin: tamang disenyo, tamang materyales, at saka tamang pagkakatrabaho. Yung hindi po kasi pagsunod dito, ang maaari pong kapalit ay buhay ng tao, ng mga mahal natin sa buhay, o buhay natin. Samantalang ang pagsunod po nito, itinataas natin yung tsansa natin na tayo po ay maging ligtas sa oras ng sakuna. And with that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.